Huwag niyo masyadong seryosohin. Hindi tayo ang magkakaaway. Dahil hindi natin ninanakaw ang pera ng isa't isa. Hanggang hindi natin ang pera ng isa't isa, huwag niyo itong seryosohin. Nagchichikahan lang tayo. Ang tunay nating kaaway ay yung nagnanakaw ng mga pera natin, ng pera ng taong bayan. Kahit magbardahan tayo ng bonggang-bongga, hindi tayo ang bumili ng payong dahil may Rolls Royce. Ay, hindi tayo bumili ng Rolls Royce dahil may payong. Di ba? Hindi rin tayo ang tumanggap ng suhol mula sa Okada. Bex, nagbabardahan lang tayo. Hindi tayo nag-commit ng krimen sa isa't isa. Hindi tayo mga kriminal. No? Tayong mga nagbabardahan sa... I'm saying this to everyone. No? Sa mga kakamping, sa mga magalong stand or whatever. Wag sa atin ang init ng ulo, mga Bex. Ano lang tayo? Baklaan lang tayo dito sa social media. Kwentong parlor lang to. Hello, Sasper from the afterlife. Hello from the other side. I'm sorry. Hello mga anymore. Oh, naniniwala na ba kayo kay Sasper? Naniniwala na ba kay Sasper, the not so friendly ghost, about message from the other side? Oh. Ano? Libayan. Ay, ano na si Tony Libayan? Ganyan talaga yan. Toka-toka lang. Ganyan din naman tayo. Pinagtatanggol din natin si Duterte. Siya, pagtatanggol din niya si... And the public will decide, are you reasonable? Are you reasonable in whatever it is that you are saying? Diba? Ano lang naman yan? Nasa stand lang naman. Stand, ganyan. Ang importante, kung pwede naman tayo mag-usap ng... Kailangan pwede yung pwede nating wafusin din yung mga ini-stand natin. Hindi ba? Parang dito, winawapus naman natin si mga decision sa buhay ni Inday, mga decision sa buhay mga decision sa buhay ni Amy Marcos, mga decision sa buhay ng mga Duterte, sa mga decision sa buhay ng mga Duterte family. Diba? Correct. Halos nahati nga yung dagat dahil dyan kay Amy at saka kay Inday, di ba? Yes. So, doon yung makikita na kung ano yung, kung ikaw, stand ka lang or stand ka na may nuance. Hindi ba? Ganoon lang talaga yun. Hindi ba? Na, hello, hindi naman, wala namang dyan, perfect. Pero hayaan nyo na siya. Nagsistand lang naman siya. Naniniwala siya na naniniwala siya sa kapangyarihan ng buwan at araw, hindi ba? Ganoon din naman tayo. Naniniwala naman tayo sa kapangyarihan ng buwan at araw. Pero charge it to the relationship of Magalong to Libayan. Kamag-anak so he feels obligated to do it. I don't know that. Maybe yes, maybe not. It doesn't matter to me. Pero ayun yun na siya. Ganon din naman kayo. Pinagtatanggol niya ng mga Duterte. Ganon din siya. Ipagtatanggol din niya kung sino gusto niya ipagtanggol. Ayan, Atty. Libayan, baka mamaya naman, wawafusin mo naman kami ha. Binigyan na namin dito ng nuance level. So, ano lang tayo, sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya lang tayong topak. Hindi ba? Kanya-kanya lang tayong topak. Ngayon, ang usapan na lang yan, kung mag-usap tayo, is kung we will suspend our judgment with each other. Dahil kung hindi natin isususpend ang judgment natin sa isa't isa, baka mawin tayo sa mga Charlie Kirk levels. Huwag ganun. Correct. Oo. Ano lang tayo dito? Oo. Diba? Barda-barda lang. Wag tegihan. Di ba? Barda-bardaan lang. Yung mga tipong alaskahan lang sa kanto. Kasi di ba? Kasi kung umabot na tayo sa America levels na wala na suspension of judgment, hindi nawala na sila dun sa how's your shithole? Parang sas. I'm not so sure what you mean by that. Are you drunk? Anyway, so ang eksena is, diba sa Amerika kasi masyado na silang seryoso sa buhay. Nagtetigihin na sila dahil yung bardahan nila, hindi na nila matanggap na nagbabardahan sila, nagtetigihan na sila.
Hindi nila mabalikan yung isa, tinegi na lang, no? Oo, ngayon kasi bardahan lang, bardahan. Ako I don't agree. I'm pretty sure I don't agree with 90% of Charlie Kirk what he's saying. But yeah, oo. Bex, mas marami akong mabigat na pinagdaanan sa buhay. At hindi naman ako umabot sa tinegi ko yung mga taong hindi naman ako umabot sa tinegi ko yung mga taong nagpa-harsh ng aking buhay, di ba? Ganun lang 'yun. Ganito ang rule dapat sa social media. Bardahan is the norm. Huwag na kayong magmaangan. In social media, bardahan is the norm. Ngayon, dapat ilagay ninyo yung mentality ninyo na ang bardahan is parang alaskahan lang yan sa school. Correct. Ganyan. So, ang goal dyan, ganito ang goal dyan. Ang mga bardahan, ang mga pagka na-survive nyo ang bardahan, tapos okay pa rin kayo, Bex, magiging magbarkada kayo, di ba? Ganun yes. Pag hindi nyo kinaya ang mga bardahan, pag hindi nyo, Bex, hindi kayo kaaya-ayang kaibigan. Ganun yan. Ganun Oo, parang ano lang yan, bardahan to the emerald. Kaya nga, sabi ko, bakit mo kayo mapipikon sa bardahan? Alam mo, pag pikon kayo sa bardahan sa social media, ibig sabihin yan, hindi kayo sanay sa bardahan sa totoong buhay. Oo. Hindi ba? Ibig sabihin, hindi kayo sanay sa alaskahan, sa totoong buhay, ganyan. Ibig sabihin, you need more social life. Char. True. Yun lang gusto ko sabihin. Need more people go out, walk barefoot more often. Oo, kasi ako nga parang, alam mo yung 2019 debate namin ni Haida. Tapos, may mga in-invite doon si Franco Mabanda na mga sinabi niya ng mga vlogger na liming kay Lenny, ganyan, nandiyan. Tapos, nag-iinuman na, alam mo, chichika lang kami ng bogang-boga. Alam mo, sabi nila sa akin, alam mo, so nice pala. Sabi ko, parang, but of course. parang, ano ba? Tapos, meron pa isa, Diyos ko, Lord, niyayayap. Sabi sa akin, may maghahatid ba sa'yo? Sabi ko, sure, inisip mo, baka ialay ako dito sa buwan. Sabi ko, ganyan. Pero hindi naman, parang I didn't mean it that way. Pero sabi ko, yeah, meron. Pero sabi ko, ikaw, ano ka ha? Ano ka ha? Chuma-charm ka, Miss Charm Philippines, ganyan. Tapos may mga na-meet din ako ng mga kakumping, di ba? Sa mga eksena. Wala naman, parang nasa Manila ako, Diyos ko, lumalabas ako. Tapos nami-meet ko sila, nakikipagsayaw pa sa akin. So parang, ano lang, huwag niyo masyado seryosohin. Hindi tayo ang magkakaaway. Dahil hindi natin ninanakaw ang pera ng isa't isa. Hanggang hindi natin ang pera ng isa't isa, huwag niyo itong seryosohin. Nagchichikahan lang tayo. Ang tunay nating kaaway ay yung nagnanakaw ng mga pera natin, ng pera ng taong bayan. Correct. Ang tunay na kaaway ay ang korupsyon at mga magnanakaw. Diba? Yaan ang tunay na kalaban. Yaan ang kung maaari, baka pwede niyong isike. Charot! True. Ngayon, ganito yan kasi, since ang kalaban natin, yung mga magnanakaw at korupsyon. Diba? So, ibig sabihin, kailangan yung ambagan natin is something that will enlighten the people about corruption and how to get the head of these people who are stealing the money. Diba? Dahil kahit magbardahan tayo ng bonggang-bongga, hindi tayo ang bumili ng payong dahil may Rolls Royce. Ay, hindi tayo bumili ng Rolls Royce dahil may payong. Di ba? Hindi rin tayo ang tumanggap ng suhol mula sa Okada. Bex, nagbabardahan lang tayo. Hindi tayo nag-commit ng krimen sa isa't isa. Hindi tayo mga kriminal. No? Tayong mga nagbabardahan sa... I'm saying this to everyone, no? Sa mga kakamping, sa mga magalong stand or whatever, wag sa atin ang init ng ulo, mga Bex. Ano lang tayo? Baklaan lang tayo dito sa social media. Kwentong parlor lang to. Away lang to ng bardahan lang to sa tabi ng sa tindahan. Pero hindi natin ninakawan ng isa't isa. Wala tayong ninakaw sa isa't isa. Walang namatay dahil magkaiba lang tayo ng opinyon. Walang nalunod sa baha. Walang gumuguhong tulay, walang ganyan. So, I really think na this is just sexual tension, charot.
Anyway, Oo. ang eksena ng, Sasot is fugly. Ano yung mga hirit-hirit dito, no? Ano yung mga hirit-hirit na ganyan ng alam mo yung high school, yung akala mo ang galing mo mga Alaska, tapos mga Alaska ka ng mas magaling na Alaskador, tapos hihirit ka ng ganyan, tapos yung hirit mo parang, support. Support. Di ba? Support. Dapat ganito guys, pagka makikipag-alaskahan kayo dito, rule namin yan ever since dito sa live. Makinig yung yung mga bagong pumapasok dito, tapos makikipag-alaskahan kayo. Kunwari yung mga bading, yung mga ganun-ganon, yung mga ang tawag dito, yung hinahanap yung yung mga ganun. Ano yun ang tawag dito? Ayaw namin ng ganon. Gusto namin yung Alaska level up. Kailangan creative. Yung may quantum physics, ganyan. Yung mga nakaka-enjoy. Kasi kung ang pang-Alaska mo, yung mga pang-grade 5 Pang grade 5 yan eh. Yung bading-bading, parang, grade 5, hindi na nag-up one level yung yung pang-Alaska mo. Walang wit and substance. Parang, halimbawa, Sans is fugly, fat and ugly. I want my fat. Gusto ko na gawin na parang, asan yung fat? It's ugly, but fat? Are you serious? Wala na akong makain. Sobrang payat ko na. Tawagin mo pa akong fugly. That's so weird. Parang, paano ng ugly? Wala yung fugly. The F doon is fat. You have to Alaska with style, okay? Alaska with style. Oo. Diba? You have to Alaska with style. Pero, di ba parang, alimbawa, sabihin mo yung, alam mo naman payat, sabihin mo fugly. Parang, fugly. Apayat ko. Oo. Pugly. P-A-G-A-L-L-Y. Payat na ugly, Sharon. Yun. Kita mo, ako pa nag-correct sa pang-Alaska mo kung sino ko man dyan. Ibig sabihin, you're not that, you cannot sit with us. Yun ang ibig sabihin. You cannot sit with us. You're not bardagolero enough. Hindi, alam mo yung sa mga magkakabarkada, di ba? Pag nagbabardahan, yun totoo. Yung totoo. Yung masasaktan talaga, yung may masasaktan talagang damdamin. Yung totoo, kasi magkakaibigan kayo eh. Alam niyo kung sino mabaho ang paa. Alam niyo kung sinong amoy maanghit. Pero, it was done with love. Correct, Diba? Kasi you had reached that kind of level that you know those kind of information among your friends na alam mo yun, yung komportable na kayo, ganyan. So, gano'n, yung may zing, di ba? Ayun. Oo, kaya ayus-ayusin niyo naman. Kaya, again, ang rule sa social media, kailangan, alam nyo, social media, the rule is bardahan. Huwag nyo nang baguhin, huwag na kayo mag-attempt na baguhin ang takbo sa social media. Dahil, Bex, feeling ko mas mababago nyo yung jowa ninyo kaysa sa takbo ng social media. True. Ayan. Feeling ko mas mababago ninyo. Ganito lang yan kasimple. If you do not see any value dun sa sinasabi namin, di okay makinig, di move on, di ba? Ayun na nga, bakit ka nandito? Ikaw din eh. Nandito, if you do not see any value dun sa sinasabi namin, di ba? If you do not see any sense, why do you even have to pay attention to it? Di ba? Yun hindi ko gets eh. If your only retort, at tinatapos pa yung live. If your only retort is that, walang sense because low ang IQ, if that is your only retort, why pay attention? Why watch? Diba? Do yourself a favor. Diba? Ibig sabihin, there's something wrong with the maturity here. Diba? There's something wrong with maturity here. I mean, if it is something that you believe is senseless, and senseless siya dahil low ang IQ, why pay attention? Diba? Move on. I think it's not the maturity that's the issue here. I think the issue is honesty. You like us. Ngayon, hindi mo matanggap sa sarili mo na you like us. Kaya you're fighting. Alam mo yung may crush ka, di ba? And you get irritated that we don't like you back. Hindi yung may crush ka, tapos bigla magsusungit-sungitan ka pag nandyan. Ganun yan eh. Di ba? Gusto mo si boylet, gusto mo si girllet, pero pag nandyan yung magsusupla-suplado ka na parang, you're fighting your feelings because admit it or not, you're falling in love with us. Charot.
Oh my God, naalala ko. You're just saying that. You're just saying that because it's true. Oo. Alam mo, may naloka ko dati. Diyos ko, bagets pa ako rito. Hindi naman bagets na, 21 na ako. May lalaki. Tapos, hindi naman, wala naman, I don't have anything, I don't feel, parang hindi ko napapansin. Pero parang kasi magkakasama mga barka-barkada. Tapos yung lalaki, one time, nagiinuman, tapos nagwawala. Tapos, nagwawala. Tapos, biglang, kausapin daw niya ako. Kinausap ako, biglang nag-confess ng feelings. Sabi ko, oh my God, I don't need this right now. Di ba yung bully mo nun? Parang nag-confess na bet ka pala niya? Hindi. Naging BFF lang kami. Hindi ako bet. Naging BFF lang kayo? Akala ko, ba't kayo? Di akala ko yun yung nag-confess sa'yo. Hindi. Di ba yun? Okay. Hindi siya nag-confess sa akin. Ba? Tapos, ayun ang eksena ng buhay. Hindi ba, can you imagine? Sabi ko naman tapos bigla nag-confess. Pero yun nga, kasi parang, aloof pag nandyan ako, ganyan. Tapos biglang, parang one time nalasing, tapos biglang kakausapin. Yung pala, kaya pala aloof ito dahil he's trying to fight his feelings. Ako naman sabi ko, oh my God, I don't need this right now in my life. So, parang ganyan din kayo, mga be. Parang, tinatapos ninyo ito palabas si Joey mula umpisa hanggang dulo, i-replay nyo pa. Ikakat nyo pa into segments. Ako wala nang time mag-cut di ba? Someone else is doing it for me. Pero kayo may time. Ayan. Hindi, either trabaho mo yan, bakla mahirap mag-download Mahirap mag-download ng video at ikat. Kaya ako hindi na ako nagpo-post madalas ng video dahil ang daming Tingnan mo noon kung nag-upload ka ng video na inedit, minsan 3 buwan. Oo, kasi talagang aksaya siya sa oras. Sabi ko, my God, I have better things to do. Like, I don't know, mag-finger, ganyan. Pero, ang eksena ng buhay, sabi ko, ang tsakamin nyo So, either, trabaho mo talaga yan, which is more likely. Or, baka may obsessed stalker. Alam mo yung bet mo. So, alam mo yung, tapos supla-supladahan mo kami kasi love mo kami. Pero, you're fighting the feelings. Oo, kanta na lang ng kakanta na lang namin. Fight this feeling anymore. Ano yung kay Jamie? Kay Jamie, yung singer Jamie? Jamie. This feeling I just can't explain when you're near. Jamie Rivera ba? Jamie Rivera. Di ba yung kanta ni Jamie Rivera na I don't want this feeling. I'm falling for you. Finally. My heart can sing. Tama ba? Because I'm fine. Ganyan ang team song niya sa amin. Hindi ba? Jamie Bondo. Ay, okay yung ganyan. Huwag kayong ganyan kay Jamie, kay Jaime, ayan, nahawa ko sa inyo tuloy sa Jamie Bondo. Hi, Attorney Jimmy! Hello! Jamie naman kasi. Ayan, nahawa tuloy ako sa, di ba? So, mga kababayan, sa mga kaparlor, ano ang pinakamainit na hindi churi, hindi kwentong barangay, kundi katotohanan ng nangyari ngayong araw. Eksena. There are 2 eksenas today that are really huge. 2 eksenas. Okay, first eksena is the budget deliberation of VP Sara before the Committee on Appropriation. So it lasted around 43 minutes. Ang tawag dito, Inday Sara confronted the Committee on Appropriations. Pagkatapos, background lang, dapat to last week pa. Okay? Dapat ito last week pa. And then, na-cancel. When Mika Swansing was confronted by the mainstream media na parang, ma'am, bakit po na-cancel lahat? Mika doesn't want to say anything. Hindi niya, tinakbuhan niya yung media, hindi siya nag-explain kung bakit ganyan. And then, they said na wala daw kasi yung mga tao na mag-e-explain. Yun yung official na kwento sa mainstream media na walang dumating na staff ni Inday Sara. Not necessarily incorrect,
Okay? But they twisted the narrative because Inday Sara was there. Last week. Inday Sara was there. So sinasabi ni Inday na, no, andito ako. Ako ang magpe-present. Ba't kayo naghahanap ng staff? nandito naman ako. Ganyan. And they were shocked and they canceled the presentation of the budget of the Office of the Vice President before the Committee on Appropriations. So nagmamadali sila. Siguro na-shock sila na parang, ay, ganun pala ang trip ni Mother Sara. Ayan. So, kinancel. And then ngayon, wala sila magawa, pinusend ni Inday yung budget, and Inday Sara waived her privilege to be, not to be asked any questions. So tumanggap siya ng mga questions, na kung saan ang nagtanong ay yung dalawang mga sympathizers ng CBP, NPA, NDF, itong sila Tinio at saka itong ang pangalan nito, na kasi hindi naman yan denounce ang krimen ng di ba? Na CBP, NPA, NDF, ganyan. So sila yung nagtanong kay Inday Sara. And true enough, ang pinapropound nila na question is about the confidential fund of Inday. Tangina, the 125 million pesos which is 2022 pa. How stupid this two can be. Ayan. So in true Duterte fashion, okay? So niligpit ni Inday ng bonggang-bongga itong dalawang to, si Tinio at saka si Renico, and may very very subtle na bardahan. But I think ang highlight talaga nung event na yon is how the people in the House of Representatives, including the person of Mika Swansing, would really quiver before the presence of Inday. Nakita niyo yung demeanor ni Mika Swansing? I think yan ang pinaka-highlight ng presentation ni Inday ng budget. Yan talaga yung pinaka-highlight. You see how they quiver in front of Inday. Si Mika Swansing, Your Excellency, dapat nga nakalimutan ko sa yun pala dapat yung ko sa'yo, intro ko sa'yo. Her Excellency, Sasha Fernando Sasos from the afterlife. Bex, this Mika Swansing was the one who presented a PowerPoint presentation doon sa 19th Congress before the Committee on Public Accountability and Good Governance, saying that Inday committed violations and some crimes that cannot be explained. May pa-PowerPoint pa si Gaga dito at dinikdik niya ng bonggang-bongga si Inday Sara noong 19th Congress. At pagkatapos, itong pin-PowerPoint mo, Mika Swansing, nung nagkita kayo, biglang, Excellency. Biglang virginal. Biglang virgin? Bas, kunti ka na lang mag-curtsy talaga siyang ganyan. As in. Yeah, I really think, kasi naman, parang wala naman talaga silang mga sense na. Parang, ito naman si Renico. Renico, bakit mo tinatanong kung may kasamang security or staff ang vice president tuwing magta-travel siya? That's protocol! Correct. At kayo nga, congressman, may mga security kayo na bayad ng mga taong bayan. Congressman ka lang ng party list, hindi pa gusto yung party list mo pag tumitegi ng mga tao. Binabayaran ng taong bayan ang security mo. Tapos, paano pinakamataas sa posisyon, bigla mo tatanungin na, parang gusto na ng tanay, bakit magta-travel na may security? Bakit? Bakla, lawyer ka, hindi mo alam ang batas? True. Diyos ko. Si Renico, Si PRRD nga Si PRRD noon, ayaw niya ng maraming PSG. Ayaw niya. Pero sabi sa kanya ng PSG, hindi, you cannot opt out of this because yun ang nasa batas. Kay PRRD, tanungin niyo yan. Kita mo di ma? Nakita niyo ba ng bonggang-bongga ang mga PSG ni PRD. Kaya nga nalulokan sila kasi nga si PRD, mas gusto ni PRD na sumakay na lang ng ordinary plane. Kaso nga, nalulokan sila sa ganung arrangement. Because it's a security, it's a security nightmare. Security nightmare. Kasi nga, walang, sinabi ng PRD nun na ayaw niya, na ang dami-daming PSG. So, marami talagang PSG ang president at vice president. Ang magagawa ninyo, yun talaga. Kaso nga, kahit ayawan mo yan, presidente ka, you cannot opt out of it. Yes. Because you are already the property of the state. Correct. And remember, the presidential security group, their loyalty is not on the person.
Okay? It's not really on Sara Duterte or on Bongbong Marcos. Their loyalty is on the office. Okay? So, ibig sabihin, talagang, actually, in fact, they cannot really just take any order from these people eh. Kasi kapag ka merong mga security decision, you know, the person has to cooperate with them. They are required to cooperate with them because they're the one who's going to decide which one is safe and which one is not. Oo, hindi ikaw ang basta-bastang magde-decide. Kasi kaya nga you don't have much freedom when you're president and vice president. Wala, bibigyan ang niyan, susundan ka talaga ng security. That's in the law. That's kahit wala ka nang magagawa. So ngayon, ang eksena, yung magtatanong ka ng ganung bagay. Dahil alam naman namin na gusto mo lang nakita mo pag biyahe siya, ang dami yung security. Syempre, sinong ina-address mo noon? Yung mga boba. Dahil yung mga taong may alam, bakla hindi yung issue sa kanila. Dahil yun talaga ang panuntunan ng buhay, yun talaga ang rule. Pero gusto mong i-address yung mga tanga. Siguro yung mga wala pang alam yung feeling nila. Yung feeling nila, decision mo yan ako vice president ka or president ka na meron kang security. Alam mo yun? Kami nga hindi nga namin kine-question yung mga security ng mga senador or mga congressman kahit ayaw namin sila dahil bakla ba sa batas yun. It's not their decision. We should ask we should ask Renico na Renico, are you provided with security? Are you provided with security? Kasi I'm pretty sure you cannot refuse that eh. There must be someone assigned to you. And I don't think you can refuse. I think Renico should also disclose kung ilang security ang assigned sa kanya. Ilan security yung request niya, ilan yung officially assigned sa kanya. Diba? I think you should reveal that to us also. Ganon. And ang nakakaloka pa, kasi parang sabi ni hindi kasi kailangan itong ma-explain, ganyan-ganyan, itong mga bagay na to dapat malaman, kineme-kineme, ganyan-ganyan, tungkol sa mga gastusin and everything, ganyan-ganyan. Galing ng UP si Renico eh, di ba? Galing siya ng UP. If I am correct, UP law si Renico eh, tama ba? Renico, alma mater. Oh, ayan. So UP siya nag-undergrad, UP rin siya ng law. Okay? UP rin siya ng law. So undergrad sa UP, Juris Doctor niya sa UP rin. Okay? Now, if every public fund is something that should be taken seriously and should be scrutinized, bakit yung mga utang ng UP system sa COA na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila na-explain sa COA ng maayos at laging lumalabas sa observation ng COA ay hindi mo binubusisi? Diba? Renico, binusisi mo na ba? Nag-ingay ka na ba doon sa compliance ng UP system sa COA? O baka gusto mo na ilabas natin at pag-usapan natin yan? Kasi dapat, kung ganito ka kasigasig na mag-isa-isa ng kada milyon na pera ng Office of the Vice President, dapat ginagawa mo rin yan sa very institution kung saan ka nag-aral. That's just fairness and consistency, Renico. And sa totoo lang, nakakasuka yung panluloko nyo sa taong bayan na as if you are concerned with public funds, but your intention is really just, about politics. Where is general welfare in whatever that you are doing? Ano mo talaga hinahanap mo? Naghahanap ka ng perang nawawala. If you're, sabi ko nga ang tamang perfectionist lang kasi ang mga perfectionist toxic naman talaga yan eh. Toxic naman talaga yung mga perfectionist kasi wala namang perfect guys, di ba? Wala namang perfect. Pero, kung ikaw ay perfectionist sa mundo ng politika, ang acceptable lang na perfectionist is if you are consistent in running after the same issue sa lahat ng bagay. Hindi ka dapat selective. O ganyan kakabusisi sa budget ng Office of the Vice President. Dapat ganun ka rin kabusisi doon sa budget ng institution kung saan ka nang galing. Diba? Sabi ni Lorraine, card-carrying member of CCP siya to reach that level na representative ng Kabataan Party List. Well, I never heard I never heard her say anything against against CBP, NPA, NDF, and for me that's doubtful.
Diba? For me, that's doubtful. The mere fact that you are galit na galit sa confidential fund ni Inday, who is a staunch supporter of ending the insurgency in the Philippines and recruitment sa mga learners ng CPP-NPA NDF, that really poses some serious questions here. Renico. So, di ba? Ayan, teka, dina-download ko yung ng UP yung pinaka-recent na report ng UP. Kasi ang daming observations dun ng COA, bakla. May mga disallowances din na outstanding pa hanggang ngayon. Diba? Did you bother to ask the same questions? Okay, let's view the latest COA report of the UP system. At tingnan natin ang mga notes and recommendations. Correct. Teka lang, at ang bagal ng aking internation. Bagal ang internet ko or bagal yung page ng COA. Ayan. Ayan, State University and Colleges with 2023 yung meron sa page ng COA. Ayan. Bagal ng website ng COA, grabe. O Converge yata yung mabagal. Renico and Shelo Magno, parehas yan silang inconsistent. Correct. Sige, Miss Joey, pa-expose ng fund budget issues ng UP. Grabe hypocrisy. Actually, merong content dyan si Sas before eh. Kinontent yan ni Sas before. And I also made the content about it. Yun lang talaga yung inisa-isa ko yung nila, yung observation ng yung COA observation sa kanila. Teka lang ha. Ito na po tayo. Wait lang. Napakatagal mag-load, Diyos ko. So how about the bribe money na binigay ng Chief of Staff ni Inday sa mga officials ng DepEd? Okay lang ba ito sa inyo? Sabi ni Pasky. Ayan, di ba sabi ni Inday, that money did not come from her. It came from Lisa Marcos. So if you're going to question Inday about it. Bribe money about what? Hindi, bribe money about what? Bakit mo iba-bribe yung officials ng DepEd? For what? Hindi buo yung storya. Ang sinabi lang nila, binigyan sila ng pera. Ngayon, para maging bribe yan, you must be asking for something from them in return. Specific action. May specific action ka na hiningi. May specific action. Tapos ngayon, Eman Pasky, if you're going to throw this kind of kwento, kasi yung ganito, malicious ka na agad eh, na parang, kay Inday nang galing yung pera. Kay Inday ba nang galing yung pera? Kay Inday ba nang galing yung pera? Bakit hindi nyo kinumpleto? Ayun, at saka bakit hindi nyo na sinusog nung sinabi ni Inday that that money given to some officials came from Lisa Marcos? 'Di ba? Yan kasi yung problem sa inyo eh, malicious kayo eh. Sobrang yung malicious eh. Ayun. Bakit dun sa hearing, nung sinabi ni Inday na galing yon kay Lisa Marcos at sinabi ni Inday na kumpleto siya ng ebidensya, bakit hindi pinalabas ng Committee on Good Governance and Public Accountability? Why did they not ask those proof na sinasabi ni Inday? Pasagot naman, Eman. Kasi sa akin, sa totoo lang, there's only one way to solve corruption. Dapat lahat aamin. So ngayon, nandun siya sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Nagpunta rin si Inday, nung nasabi niya na yung information na yan, bakit hindi pinalabas ng Committee on Good Governance and Public Accountability? And I'm going to answer you, Eman, because tatamaan si Lisa Marcos. Yun. Nung sinabi ni Inday na yung pera galing kay Lisa Marcos at meron siyang mga video message, meron siyang mga ebidensya, chat na magpapatunay na galing yun kay Lisa at siya yung nag-uutos na gawin yun, hindi na siya naging topic dun sa hearing ng Congress.
Ginawa nyo, kinuha nyo na lang, tapos putak na lang kayo ng putak about it. But at the time that it can be sorted out doon sa hearing sa Congress, you did not ask for evidence from Inday. Punta kayo sa ibang topic. Oh. Ibang topic na, bribery, o di, dapat pinakasuhan mo. Bribery pala yun ng Vice President sa kaso eh. Correct. Ayan, and dina-download na natin ang UP Executive Summary. Ayan, habang ang bagal-bagal ng internet ko, sige magbardagulan muna tayo habang dina-download natin siya. O game. So can you please be reasonable and answer that? Kaya ito ang audience matatalino. Okay? Kasi yung iba parang sinasabi, DDS lang kayo, ganyan. But DDS supporters like myself, sabi ko nga, pag issue ng korupsyon, dapat lahat aminan. Kasi we would not be able to move forward kapag wala talagang aminan dyan sa mga pangyayaring korupsyon na ganyan eh. Ang hindi umamin, tangina, yun yung pinaka-corrupt. Sure ako dyan. Yung mga banal-banalan, bait-baitan, siya ang pinagpalang, bukod na pinagpala sa babaeng lahat, na siya lang ang walang may kasalanan. Doon kayo mag-ingat. Maglolokohan ba tayo dito na ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi systematic? So ngayon, pag usaping korupsyon, pag linis-linisan at walang kasalanan, 'di ba? And that is when nagkakaiba tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya nga nagkaka-brownie point sa amin ng mga Duterte. Kasi sinasabi niyo na, okay, sinasabi niyo corrupt kami. Di maglabas kayo ng ebidensya. 'Di ba? Ang sagot pa natin ng mga Duterte ganun. Di maglabas kayo ng ebidensya. Yan lagi yung nila, challenge nila. 51 billion. Ayan, ginawa ni Pulong ng libro. Sabihin nyo exactly kung anong problema ninyo sa 51 billion. Eto na, nakalibro na lahat ng projects ng Davao from 2020 to 2023. Ay, nagkaka-brownie point sa amin yung mga Duterte. Ganun yan. Okay? Alam nyo, sabihin na ako sa mga campaigns, meron nagpadala sa akin, nag-email sa akin, mga flood control projects ni Mama Lenny, nung siya ay congressman. Yung pinopost. Yung naalala mo yung gumuho na kagagawa pa lang na dam? Oo, pero ito marami siyang flood control project sa Naga nung congresswoman. Pero hindi ko na pinost kasi una bakla it was so way beyond, and i-verify ko pa isa't isa. Hindi ko na pinost, pero kung masama talaga akong tao, hindi pinost ko na yun. Actually, maraming ganyan. Diyos ko, akala naman kasi nila mangwawafos. Pero hindi ko na pinost kasi nga parang una-una. That's too far beyond the our timeline di ba? Hindi, hanapin ko pa kasi. So, kung totoo man yun, kung sino nagpadala sa akin, masabi ko lang is, okay, parang ganyan na lang ako, okay, edi sana magalit yung mga taga-Naga, ganyan. Kung hindi naman nagagalit yung mga taga-Naga, kung hindi naman sila, parang Bulacan, hindi naman nagagalit yung mga actually, parang Bulacan, takirin nyo lahat, Bulacan, Diyos ko. Pero yun na nga, so meron siyang mga projects din na ine-endorse na ganyan, and hindi lang 'tong mga maliliit yun ang masasabi ko, hindi siya maliliit. So, ako naman parang okay na parang naman. So feeling ko ang nagpadala niyan, alam mo kung sino? Siguro from the other side. Kung sino man. Hindi from the kakamping from the other side para siguro eksena ng buhay na siguro nagkakaroon ng lamat ang maduming tactical alliance ng buhay. Ito na ang UP malinis. Ayan, okay.